I was bullied because of my skin color, like having this morena skin, and marami ako ng pantal-pantal. So, hindi ako lumaking maganda. I have like an imperfect body. Hindi ako yung sobrang sexy. Wala akong ganito, wala akong ganyan. I was so harsh with myself. Alam nyo mga updaters, itong si Shuvi, island girl talaga to. True and true, by heart, since birth, kumbaga, at yung pagtutupis niya, kumbaga, second skin na niya to eh. Opo, I grew up near the sea all my life. So, ang bahay po namin, paglabas mo, dagat agad. Dati nga, like, 10 hours ako sa dagat. Kaya ang kulay, nag-dark na talaga kasi ayaw pong tumigil maligo ng dagat. Tapos, palagi po talaga ako naka-two-piece. Kasi mga foreigners na halos ang nasa Bantayan Island. So, sanay na maghubad. Okay, updaters, excited akong makachikahan itong ating next guest dahil ang balita ko marami siyang ichichika sa atin. Sa research pa lang, nakita ko na parang no boyfriend since birth. Wow! I consider her as one of the funny ladies of Sparkle and now sexy funny na. Let's welcome Shuvi Entrata. Hello sa inyong lahat. Nako, good morning. Shuvi, ang sabi ko nga sa introduction, funny lady ng Sparkle and now sexy funny lady na kasi nakita ko yung billboard kahapon. Anong reaction mo nung nakita mo yon? I'm very, very grateful po. Siyempre, mapabillboard sa GMA. Biro mo, Mark Nick daw ba naman? How was the experience for you? It was my first time working with Sir Mark Necdao po actually. Ang galing niyang kumuha pero what made it more special siguro Sir Nelson kasi kasama ko yung ladies. Sobrang saya ko nung shoot na yun although wala kaming kain lahat. Alam mo yung lahat gutom pero masaya kasi lahat kami nagtutulungan pasayahin yung isa't isa. So I'm very, very grateful kasi sila po nakasama ko, Sir Nelson. Alam mo, nakakwentuhan ko recently si Faith, ang sabi niya, during the shoot daw, talagang supportive kayo sa isa't isa dahil lahat kayo gutom. Parang anytime daw baka may uminit ang ulo, pero wala naman daw thankfully. Kasi talagang, girls, kaya natin to. At kita nyo naman yung kinalabasan. May mga actually po may mga girls din na medyo in a way nag-doubt if okay lang ba kasi may mga some of them are like wholesome, some of them are really concerned, pero siguro ang common denominator ng lahat ng girls, Sir Nelson, is that we're very confident and in a way bold, hindi naman sa bold na bastos, sexy pero hindi bastos. Empowered. Yung mga ladies, oo. And I'm very grateful na lang talaga na kami yung pinagsama kasi yun na nga po, aside sa nagtutulungan kami, walang alam mo yun, Sir Nelson. Walang masamang tinapay, kumbaga. Oo. Alam mo, pero my first reaction, Shuvi, was when I was looking at the billboard, it took me around mga 5 minutes just staring at it. Kasi parang ang ganda lang and halos lahat kayo, I mean, nakikita ko kayo 'di ba? Pero nung nakita ko kayo sa billboard, parang ibang tao kayo nung nandun kayo. Ikaw ba natakot ka during the pictorial? Natakot po ba? Oo, kasi I'm sure first time mo 'yan. Gustong-gusto ko po talaga nagtutupis. Oo. Yung takot siguro, na ako dun mamaya. First ever kong billboard was with an artista it is with my endorsement. First time ko po nung na-billboard si EDSA, umiyak ako nun. Ngayon na nakita ko po yung billboard sa GMA, it was my second, pero I felt so nagtagbay sa'yo, alam ko, Sir Nelson, no? Pero hindi man. Ang naramdaman ko talaga, Sir Nelson, deserving ko ba mapunta dito sa itong 10 na to? Yun talaga yung una kong naisip, Sir Nelson, upon staring at the billboard while dumaan ako sa EDS. Deserving ko kaya na mapasama sa kanila ba?
Kasi parang ako yung pinakabago. Although, when I was staring at it, bumalik lahat ng memories while we were doing the shoot. And I'm just so happy na binigay po sa akin ng Sparkle yung opportunity na to be with them because I learn a lot from them. I'm not the youngest, but I feel like I can learn so much from them. Kasi they're not just any ordinary girls out there, Sir Nelson. They are both talented, beautiful. All in all, they're empowered as a woman. So I'm very grateful na kasama ako sa 10, Sir Nelson. Deserve mo naman. Deserve mo, girl. Oo. Hindi kasi baka ma-shock sila. Ba't may isang pinasama? Bago pa to Ganun. Kasi lahat sila po, marami na... Wait, ang parents mo, anong sinabi? They were very happy, Sir Nelson. They were very proud na gusto nga nilang puntahan ang billboard sa GMA. Gusto nilang hugutin yung billboard at iuwi. Ever since, Sir Nelson, they were very supportive with my dreams, especially na I'm very far away. Malayo ako from them. They're in Cebu. I'm here in Manila. I'm living alone. So, ever since naman po, I decided to live with this journey, Sir Nelson. They were very supportive. And now, lahat ng post, sinishare. Lahat ng post ng Sparkle. Oo, proud talaga. Shubi, kanina sinabi mo na mahilig ka talagang mag-two-piece. Alam nyo, mga updaters, itong si Shubi, island girl talaga to. True and true. By heart, since birth. Kumbaga, at yung pagtutupis niya, kumbaga, second skin na niya to You grew up in Bantayan Island. Opo, I grew up near the sea all my life. So, ang bahay po namin paglabas mo, dagat agad. Talagang nasa beach po talaga ako lumaki. So, growing up, my friends are fishes. They're not real tao. So, ganun po kalala yung pagiging island girl ko. Kasi so, ikaw ang real life Moana. Totoo po talaga to. Dati nga, like, 10 hours ako sa dagat. Kaya ang kulay, nag-dark na talaga kasi ayaw kong tumigil maligo ng dagat. So, naalala ko po, pagising ko, ang ginagawa ko 5 a.m. jogging sa dagat. Tapos, palagi po talaga ako naka two-piece. Kasi, hindi naman po lahat nagpapajama kasi mga foreigners na halos ang nasa Bantayan Island. So, sanay na maghubad, sanay na... Nung dumating po ako dito sa Manila and then naging artista, medyo naging lang po ako ng konti. Naging maingat ng konti kasi nga po when I was discussing with my manager, try natin maging wholesome kasi yung binibigay mo na lahat sa social media, baka wala na silang hanapin. Ganun. Oo, pero wholesome ka naman, in fairness naman. Tinry naman, opo, kasi nandito naman ako sa Manila, hindi naman ako magtutupis dito, pero I'm just nagpunta ng mall ka two-piece. Kasi, I think, yung pagiging sexy naman, Sir Nelson, hindi naman yun dahil mahilig ako maghubad, mahilig ako mag-two-piece. It comes with my mindset as a woman. Ano yung thoughts ko dito sa utak ko, why I'm sexy in my own way. So hindi naman dapat lang na maghubad para maging sexy. So ngayon mas ko po na appreciate ko po na kahit balutin man ako dyan ng kung ano-ano na hindi na kagaya ng dati na kung ano man maghuhubad lang ako sa dagat. Ngayon I'm very more in a way parang na ako, Sir Nelson, ngayon parang mas preserved as a woman. And I know now where to like kung saan ilulugar yung mga bagay-bagay. Kasi parang nag-a-adjust pa din po ako, Sir Nelson. Oo, kumbaga reserved ka, di ba? Shubi, what makes you that confident? Saan mo hinugot yung pagiging confident mo na ganyan? I was bullied because of my skin color, Sir Nelson. Growing up as like having this morena skin, and marami ako nung pantal-pantal. So, hindi ako lumaking maganda. So when I grew up, I joined pageants. So tapos nung nag-pageant po ako sa swimsuit competition, I was so hesitant to wear my swimsuit kasi I have stretch marks. I have like an imperfect body.
hindi ako yung sobrang sexy, wala akong ganito, wala akong ganyan. Palaging ganon yung sinasabi ko sa sarili ko. I was so harsh with myself until nagdumaan po yung experiences ko sa pageantry and nag-grow ako as a woman, and I've learned to love myself more nung in-embrace ko yung imperfections ko. Kasi nung na-embrace ko po siya, Sir Nelson, I became more confident kasi I'm imperfect pero I'm beautiful. Parang the moment I decided not to care about what other people will say and just listen to what I really love, what I really want, doon po ako naging mas confident as a woman na hindi ko lang pala kailangan silang pasayahin. Basta masaya ako, okay na po yun, Sir Nelson. You know, alam mo, maganda yan, yung pinag-uusapan natin. Kasi ako personally, it pains me whenever tayong mga Pilipino, di ba, yung some of us would look down at yung mga kapwa nating Pilipino na mas maitim, yung pag may punto, pag nagsasalita, hello, di ba, yun nga ang beauty ng bawat Pilipino kasi diverse talaga yung kulay natin, tapos diverse yung, syempre, di ba, iba yung punto ng nasa North, iba yung punto ng mga nasa Visayas, iba yung punto ng mga nasa South, iba rin ang punto ng mga Tagalog. Pero tayo, mahilig tayong put down ng Pilipino, especially pag nagkikita-kita tayo minsan abroad, 'di ba, parang ay Bisaya 'yan eh. Ay ano 'yan eh. 'Di ba? Parang it really pains me na parang 'di ba maganda nga na yung mas nga ako mas attractive para sa akin yung ang swerte niya kasi kumbaga lumaki siya ng merong mas yung kultura niya buo. Na syempre, di ba, pag lumaki ka in the province, iba yung kultura nyo eh. Lokal na lokal. And nung una po talaga, Sir Nelson, I was really having a hard time parang magtagalog kasi Cebuanos are known to be like, we are Cebuanos pero we can't speak Tagalog directly. Yes. Mas kaya pa namin mag-English kasi exactly. maraming I was about to say that because I have friends na Cebuano na pag nagtatagalog sila, dispalinghado. Pero pag pinag-English mo, buo. Tinatawanan talaga. Kung magtagalog ka doon, tatawanan ka talaga. Parang naman tong bakit magtagalog-tagalog? Kasi hindi po talaga siya normal sa amin. Although may Filipino subject kami, pero it's not parang in the general public, Sir Nelson, ba parang fully accepted na Tagalog. Hindi talaga siya parang Bisaya. Now that I'm here and I face the struggle, I feel like I needed to talk to my manager once before, Miss Jan, ano bang gawin ko sa Tagalog ko, Miss Jan? Tulungan niyo po ako kasi nabubuli ang Tagalog ko sa teleserye. Kailangan, sa mga teleserye, of course, you need to like have that straight Tagalog. So, I don't take any credit, Sir Nelson, of like where I am now sa achievement ko ngayon na hindi pa naman, malayo pa, Sir Nelson, pero I felt like sobrang layo na ng dinaanin ko, and all the credit is for Sparkle, Sir Nelson, kasi hindi nila ako pinabayaan. This Bisaya accent, in-enroll ako sa Filipino subject para magtagalog ka dyan, mag-aral ka. Pero alam mo, Shuvi, I correct me if I'm wrong, kasi pag nakikita kita, pag naririnig kita na ganyan, parang natutuwa ako na parang ang ganda, very Filipino, very how would I explain it? Yung hindi nagpretend. Yung kumbaga Filipino realness. Ganun yung dating sa akin yung hindi siya yung hindi ka nagpe-pretend na pasosyal, na yung punto mo yung mga sorry for the yung kasabihan dati, di ba, na kolehiyala English, di ba? Yung walang ganon. And when I see you, hindi ako natatawa, natutuwa ako sa iyo. And I'm very vocal sa ganyan. When I speak to yung mga taga Sparkle, I tell them, alam mo, nakakatuwa yung si Shuvi. As in, I mean, plus of course, malaking factor na rin yung nakakatawa ka talaga as a person. Yun lang naman, Sir Nelson, thank you talaga kasi sinasabi mo to. Kasi bihira po sa industriya natin ang maka-appreciate ng mga like Bisaya, like me. Although, alam po yan ng mga taga-probinsya, kagaya ko, sa lahat ng mga tao sa Visayas, Mindanao,
they share the same struggle with me. And being the first, hindi naman ako yung first Sir Nelson, pero siguro being one of them na here in the industry na siguro mas may power to influence other people, to share knowledge na ganito kami, and we deserve to be accepted too. So siguro grateful na lang po ako kung may nakakaintindi kagaya po ninyo, natutuwa kasi hindi ko naman siya ginagawa out of fun, Sir Nelson. It's me, it's who I am. So my Bisaya accent makes me unique, makes me who I am, and makes I think you beautiful. Yan. At sinabi mo nga rin kanina, 'di ba, na malayo pa yung papupuntahan mo, 'di ba? Pero I think you've already set foot in the door. And nakapagsimula ka ng kumbaga maglakad to where you want to be. At malayo-layo na rin yung napuntahan mo. That's all because of Sparkle, Sir Nelson, kasi they opened the door. Ako po naglakad lang ako sa door na yun na binigay nila. And right now, ang kaya ko na lang po siguro gawin is to exceed their expectations, to just do my best. But wait, Shuvi, I know what you're talking about. You know, sorry to cut you but what about your expectations? Mas mahirap yun eh. I've lived all my life, Sir Nelson, na ginagawa ko lahat ng gusto ko. So ngayon, I think what would make me happy is to make other people happy. Yung purpose ko po talaga sa life, Sir Nelson, ito parang last week ko lang po to journal ko yung ano ba talaga yung purpose ko sa life. What makes me happy? And to see other people happy, to see other, for example, Bisaya, Probinsyana people proud. I get to inspire them na pwede kayo. Kung kaya ko, kaya nyo rin. So parang ganun, that itself, Sir Nelson, really makes me like the most happiest person in the world. And that's enough. Yung expectations ko for myself, yun na po yun para sa kanila. Oo. Okay, Shuvi, ano pa ba yung gusto mong marating ngayon? Knowing na, syempre, may ilang teleserye ka na rin na nagawa and you have a lot of endorsements na nagawa na din. Siguro, Sir Nelson, kasi sobrang gustong-gusto ko pong umarte ngayon. Gustong-gusto kong matutunan yung craft ng acting. Gusto kong dalhin yung Filipino viewers kung saan pa ako nanggaling. Kung sana po... Ba't di mo ko isama dyan sa Bantayan Island na yan? Matagal ko nang gustong puntahan yan. Diba? Oo, kaso nga 3 oras from Cebu. Kahit variety show, yun po yung gusto kong dream talaga. Dalhin yung GMA. Makipakita ko sa kanila kung saan po ako lumaki. Kasi I'm just so proud of my island, of our island, Bantayan Island. Kasi until now, it's still my home and sobrang nakaka-proud kasi parang Boracay talaga siya, Sir Nelson. Gusto ko siyang ipakita sa buong mundo na maganda yung islang kinalakihan ko. So siguro yan po yung goal ko ngayon, magkaroon ng show or like variety show na madala ko doon ng GMA para may Filipino viewers makita din nila po. Eto, may question ako. Love or career? Career. Che! Ang bilis, no? Agad? Kasi it's easier to say, Sir Nelson, kasi I never had. Although puppy love I experienced, pero walang nanliligaw sa iyo ngayon. Baka pag nakita ng billboard mo, marami nang lumigaw sa iyo niyan. Yung mga manliligaw, dumadaan lang po talaga, Sir Nelson, kasi grabe no, dadaan lang. It has been my choice ever since kasi I date to Wait, nag-ghost ka na? Nag-ghost ka na? Nag-ghost? Ako ang nang-ghost. Ay! Bakit? May problema po talaga sa akin, Sir Nelson. Hindi talaga ako pang girlfriend. Pang wife ako. Wow! Agad? Hindi. Alam mo yung pag niligawan ka, papakasalan mo na the following day. Hindi naman. Siguro, Sir Nelson, kasi nung una, I was so focused with my studies. So sabi ko, after ko mag-aral, magjojowa na ako. Ayoko ng distraction kasi overachiever ako as a person. Tapos nung nandito na ako ngayon sa pagiging artista, mas wala akong time. May mga nagpaparamdam, Sir Nelson, pero
hanggang dun lang sila kasi alam ko yung priority ko po ngayon. Where do you draw the line? Kumbaga parang, teka, mas ano na to sumiseryoso na to I try to get to know them, like dates, mga, alam mo yung dinner, lunch, kaya ko po yun, kaya ko naman pong makipag-usap. And then, may konti lang akong makitang, may makita lang akong konti, ay, parang may something off. Na-discourage ako kaagad. So, kung gaano pa ako kadaling ma-in love, dun din ako kadaling ma-discourage. So, hindi siya, may mga tao po talaga nga, hindi siya for me. Kasi ako, at the age of 22, Sir Nelson, kinaya ko pong maging single. Kaya ko mag-isa. Huy, sobrang bata ng 22 It's hard for me to be in a relationship, lalo na kung all my life I was single. So, parang, pag meron po nagpaparamdam ng pagmamahal, parang nadiri ako ba? Teka muna, anong red flag mo? Ano yung pag nakita mo ay ayoko? Ano ito sa first date? Yung yung ginagawa nila bago mo sila i-ghost. Ano? Yung may amoy. Literal to Oo, di ba? Ba't ka pumunta sa second date kung may amoy siya sa first date? Oo. Uy, non-negotiable yan Non-negotiable yung hygiene sa akin. Ako talaga, non-negotiable yan. Pag naamoy mo pa lang, parang, Di ba, Sir Nelson? Gusto mo ba yun? Kasi pinaghahandaan ko. Kasi gusto ko kagad. Pag first date pa lang, alam ko na kagad. Kaya pag diba? Meron akong yung pag ewan ko, sabagay, hindi ko na ginagawa to. Matagal na akong di-single Pero dati po na go out on dates, meron akong lingering embrace pag nakikita kami. Yung parang, alam ba, dumating na kami doon sa date place. Meron akong lingering embrace. Parang, huy, kamusta? Pero ang totoo nun, inaamoy ko siya. Ay! Totoo, promise. Oh my gosh. Hindi naman ako ganun. Pero naaamoy ko kasi si Nelson. Yun yung tip ko sa'yo. Kasi minsan, di ba, hindi mo maamoy pag malayo. Yung pag in-embrace mo, gano'n. So, alam mo na agad. Tapos, pag nag-uusap kayo, minsan, pag yung kakausapin ko, alam mo, may sasabihin ako, alam mo, Shuvi, saan ka nga ba lumaki? Parang gano'n. Tapos pag sasagot siya, lalapit ako kunyari para marinig ko. Pero ang totoo nung inaamoy ko yung hininga niya. Talaga pet peeve ko mo yun. Yung umuulan. Umuulan pagkausap. It's okay to set standards for yourself, especially when you are like trying to be di ba, sa sarili mo din, like you're trying to be mabango din, di ba, you're trying to be parang in a way approachable kasi, di ba, kaya pa ako single kasi ang taas ng standard ko sa hindi naman mataas yung standard ng ng medyo mabango-bango yung gusto mo, di ba? Okay lang naman sa akin kahit perfume, di ba? Shuvi, I always end the podcast by turning the tables around. Yung Ask Nelson. Ikaw naman magtatanong sa akin. Ay, nakakakabalo magtatanungin ko kay Sir Nelson. Parang alam... Huwag Bisaya, hindi ako magaling sa Bisaya. Oo nga. Since summer is approaching, Sir Nelson, kaya mo ba maging daring or sexy sa TV if given a chance? Naku, if given a chance. As you sabi. Naku, yung mga boss ko. Yari ako. Endorsement. Kasi naman, ang feeling ko sorry talaga ako. Sorry but not sorry. Ang feeling ko, kahit naka-suit ako, kahit naka-coat ako, ang feeling ko sexy ako. Kasi, ewan ko sabing mo nga, diba, ikaw lang yung magpapasexy sa sarili mo na parang minsan 'di ba kahit naka two-piece ka na, kahit sexy na yung tingin sa'yo ng mga tao, minsan 'di ba ang tingin mo pa rin ay hindi ako sexy At sabi mo nga 'di ba kahit na balot ka, pwede mo pa ring maramdaman yung pagiging sexy mo. I always have that yung feeling
lalo na pag when I go on air, parang do I look sexy? Do I look ganyan? Parang ang feeling. Tinatanong ko yung sarili ko. And I always tell myself, ikaw lang magsasabi sa sarili mo yan. You look okay. Kasi mag-exude sa 'di ba? Sa aura mo eh. Yung makikita ng tao kung napapangitan ka sa sarili mo. So ako, kahit hindi summer, kaya ko maging sexy. Tama naman. Kasi sexy is being confident. Oo. Pero wag nating ilagay do sa definition ng mga fashion magazine kung ano ang sexy. Iba din yun. Tayo ang nagde-define ng pagiging sexy natin. Ang galing! Yeah. Sir Nelson. I will end this by yung katulad nga sinabi ni Christina Aguilera, 'di ba? We are beautiful in every single way. 'Di ba? Thank you so much, Nelson. Thank you, Shubi. Natutuwa ako na nakapagkwentuhan tayo ngayon. And I hope makabalik ka rito sa Updated with Nelson Calas. Dahil ang dami-dami mong ini-impart sa amin na nakakatawa. Talagang available po ako pag sa iyo po, Sir Nelson. Magiging available ako. Pero sana next time, pag in-interview ko, tatanungin na kita tungkol sa love life mong bago. Sana meron na, no? Oo. Sir Nelson, baka next year. Oo. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo. Ingat.